O si Alan Peter Cayetano, mga kalyado ni Digong. Very concerned sila sa right ni Digong. Mga kababayan, human rights ni Digong. Pero silent sila sa human rights ng mga naichiki po na tukhang. Kaya napakasama itong mga ginagawa nila. Maniwala pa tayo, mga kababayan, kung ang ipaglaban nila yung tatlong mga Filipino, magsagawa sila ng investigation doon. Yung mga taga-Palawan po, tatlong mga estudyante na binigyan ng scholarship ng China. Pagkatapos ngayon nakakulong kasi inakusahan ng espionage or paniniktik. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Balikan natin mga kababayan, yung Senate hearing ng Committee on Foreign Relations ni Amy Marcos. Kasi pinagpipilitan na mga kababayan ni Amy Marcos ang rights ni Digong. At pinagpipilitan mga kababayan, mali yung pag-aresto ng Interpol at pag-surrender sa dating Pangulong Digong sa ICC. Yun ang pananaw ni Senator Amy Marcos. Ngayon, i-share ko sa inyo ito po, i-replay ko sa inyo yung statement ni Senator Bongo. Pero I think si Senator Bongo, online yata ito, hindi mag-appear personal sa Senado. Si Bato, pumunta doon. Tapos umuwi na din pala si Senator Robin Padilla. Kasama doon sa hearing mga kababayan. Tapos si Alan Peter Cayetano, mga kalyado ni Digong. Very concerned sila sa right ni Digong. Mga kababayan, human rights ni Digong. Pero silent sila sa human rights ng mga naichiki po na tukhang. Kaya napakasama itong mga ginagawa nila. Maniwala pa tayo mga kababayan kung ang ipaglaban nila yung tatlong mga Filipino, magsagawa sila ng investigation doon. Yung mga taga-Palawan po, tatlong mga estudyante na binigyan ng scholarship ng China. Pagkatapos ngayon nakakulong kasi inakusahan ng espionage or paniniktik. Wala tayong narinig na magresolusyon, mga kababayan sa Senado, para magsagawa ng investigasyon. Mas sila, mga kababayan, concern sa rights, human rights ni Digong. Yun ang nakakalungkot po. O ngayon, dito tayo kay Senator Bongo. Durugin natin yung mga argumento niya kasi nagpapaawa po. Nagdadrama rito. Pakinggan po natin yung opening statement niya. Oo. Si Ambassador Lacanilaw sa dating Office of Civil Defense, ASEC ka doon. At wala, nakita ko lang yung Facebook post tungkol sa flood control. So, inaasahan ko kilala po ninyo si Mr. Lacanilaw. I'm not so familiar about him. Anyway, okay. Nakikita ko po dyan. Okay. Thanks. You Baka wanted po to make a nagtrabaho statement, Senator? Nagtrabaho po noon. Baka po nagtrabaho siya noon sa former administration ni Pangulong Duterte. Okay, Anyway, Senator good Bong, day, you Madam wanted to Chair. make a statement? Sorry. Yes. Okay. Meron po akong opening statement. Good day, Madam Chair, distinguished colleagues, and to the resource persons present in this hearing. Mabuti naman po at nakadalo ang iilang opisyal po ng gobyerno para mabigyang linaw ang mga kaganapan sa pag-aresto at pag-surrender kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kulang pa rin po, marami pong wala. Madam Chair, marami po tayong katanungan noong nakarang hearing na hindi nasagot dahil wala po yung mga government officials na maaaring makasagot sana sa ating mga katanungan. There are several instances that the government has repeatedly stated that the International Criminal Court has no jurisdiction in our country. Kung hindi po kinikilala ng gobyerno ang ICC, bakit nila binigyan ng pansin ang arrest warrant mula sa ICC? Yun po ang mga katanungan natin. Ginamit lang ba? Ulit-ulit lang. Nasagot na yon ni Boyeng Rimulya. Kung may reklamo siya, di dumulog siya sa ICC. Yung warrant of arrest galing sa ICC, pero yung ICC hiningi yung tulong ng Interpol. Paulit-ulit na lang. Kailangan natin yung serbisyo ng Interpol
Kung hindi tayo mag-cooperate sa Interpol, malamang sa susunod na mga ilangan tayo, pinaliwanag na yun ng ating Pangulo. Hindi man tayo, isnabi tayo ng Interpol. Laking kawalan para sa atin. Paulit-ulit na lang po. But anyway, ituloy natin ang opening statement ni Bongo. Lusot ang Interpol. May violation ba sa Rome Statute? But we have also found out, Madam Chair, that there was no red notice from the Interpol. Kaya nakapagtaka talaga kung bakit nagmamadali ang gobyerno na isuko si dating Pangulong Duterte sa ICC. Nagtataka talaga kayo kung bakit nagmamadali? Yun ang interpretation yun. Nagmamadali yung gobyerno. Nagmamadali din kasi si Digong na iupo si Sara. Malinaw yung mga maisog rallies ninyo. Unahan lang to. Inaunahan kayo. Iyak-iyak kayo ngayon. Masyado ninyong minaliit yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kala ninyo, nabaitan kasi kayo kaya umaboso kayo ng todo. Umaboso si Digong. Tanong ka pa kung bakit nagmamadali? Alangan mang ayaan lang. Wala kayong tigil sa yung grupo ninyo. Walang tigil sa panggugulo. Pinagmumura lahat ng uri ng masasamang salita. Binitawan ng dating Pangulong Digong labang kay President Bongbong Marcos. Tapos magtataka kayo kung bakit nagmamadali. Naunahan kayo kaya masama yung loob ninyo. O di magreklamo kayo sa Supreme Court at saka sa ICC kung gusto ninyo. Isn't this a glaring violation of due process? Glaring the violation of due process. Wala kayong karapatan na magsalita ng ganyan. Walang due process sa mga biktima ng tukhang, EJK. Tapos ngayon, ginagamit ninyo yung salitang due process, glaring violation. Buti nga't yung amo mo buhay pa. Thousands of ordinary Filipinos na natukhang. Walang due process na ibinigay kayo. You see, may iya kayo, Bongo. Sobrang minadali. Ano po ang naging batayan ng inyong pagkilos at bakit may pagmamadali sa pagpapatupad ng pag-aresto? Ibinigay ninyo po si Tatay Digong sa loob lamang po ng 14 oras. Mas mabilis pa sa alas 4. Hindi ninyo narinig yung sinabi ni Digong doon sa Quadcom? Bilisan anya ninyo ICC. Baka mamatay na ako. Hindi pa anya ako na iharap sa ICC. Yun ang sabi mismo ni Digong. Handa siya narapin. Pag anya nakita ko sila, sipain ko anya. Pag nandun anya, ikaw Mr. President, halimbawa, nandun ka na, sipain ko din. Diba? Si Digong mismo yung nag-wish na sana niya mayarap na ako. Baka mamatay na ako, hindi pa ako makaharap dyan sa ICC. Willing siyang mabulok. O ano pa yung, anong problema ninyo? Willing siyang mabulok para daw sa ating bansa yon. O di tama. Tama yung ginawa ng ating gobyerno. Ipagawa na lang ninyo ng ribulto si Digong afterwards kung gusto ninyo. Yun ang wish niya sa Hong Kong. Mag-contribute na lang daw ng $5. Bawat isa niya, ipagawa ninyo ako, katabi ni Rizal. Ambisyoso. Gusto pang tabihan si Rizal? Mga kababayan. Madam Chair, isa rin sa gusto nating malaman ay kung ilan nga ba ang may diffusion notice, red notice at arrest warrant mula sa Interpol dito sa ating bansa at ilan na po ba ang naaresto ng mga otoridad. Based sa website ng Interpol, 11 Pilipino ang may red notice mula sa Interpol. Lahat ba ito nasa Pilipinas? Lahat na ba ito ay nahuhuli na o hindi pa? Kung ito ay may red notice mula sa Interpol, misto lang hindi pinansin ng mga otoridad, bakit ngayon mabilis pa sa alas 4 bigla kayong umaksyon? Sa totoo lamang po, yung ibang may red notice, siguro, ako na yung magpapaliwanag. Yung ibang may red notice, hindi man po banta sa security ng ating bansa. Hindi banta sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Kaya hindi yon pinapansin. Siyempre, ako man yung nasa administrasyon, ako yung authority, sino yung unahin ko? Siyempre, yung banta. Nagbanta kasi kayo
kung hindi kayo nagbanta, walang nangyari sanang ganyan. Nagbinigyan ng priority. O di ba? Na ma-surrender sa ICC through Interpol si Digong. Sabi ko sa inyo, ang kasalanan lahat galing po sa inyo. Kayo yung nagkamali. Tapos ngayon, iniistorbo ninyo yung mga mamamayang Pilipino sa Senate hearing na sayang lang yung taxes na ginagastos dyan sa Senate hearing. Wala man dyan pakinabang yung mga ordinaryong mamamayan. Kasi yung mga ordinaryong mamamayan po, natutuwa nga. Finally, mapapanagot si Digong. You see? Kayo man lang ang may reklamo. Marami pang may mga warrant, marami pang may arrest warrant na hindi ninyo na-aresto hanggang ngayon. Pero pagdating kay dating Pangulong Duterte, walang isang araw ang bilis ninyong inaresto. Natural. Ang tanong ngayon, may babalik pa ba si Tatay Digong o sadya ninyo talaga siyang inilayo dito sa ating bansa? Hindi ba obvious? Tatanong ka pa, inilayo talaga para matuldukan ang gulo. Kung hindi siya ng gulo, hindi siya ilalayo dito. Trinato siyang maayos ng ating Pangulo. Tapos ngayon, magtatanong ka pa. Trinato kayong maayos. Kayo ni Tim. Talagang mga taong ito. Nagmamaang-maangang kayo. Pinalalabas ninyo, mali yung ginawa ng ating gobyerno. Ang mali, si Digong. Kayo ang mali. Anyway, tuloy natin. Bakit po? Para sa akin, hindi natin kailangan maging abogado. Let's call a spade dahil obvious naman, gusto talaga nilang isurrender sa ICC si Tatay Digong. Tama ka. Kaya sabi ko dati, kahit mag-hearing tayo dito araw-araw, ang importante po ay mapauwi si Tatay Digong. Wala na sa poder ng ating gobyerno. Sinagad ninyo kasi ng kasamaan yung administrasyon ni PBBM. Ngayon, ang bola po nasa kamay ng ICC. Tulungan ninyo si Digong na makalabas sa pamamagitan ng pag-present ng pinakang magaling na defense. Siguro ninyo na malakas ang defense ninyo or else wala na, lifetime na yan. Tulad ng sinabi ni Digong, handa siyang mabulok. Malamang doon siya mabubulok sa kulungan, lifetime. Pasalamat siyang lifetime. So may pagkakataon kayo na mabisita doon sa The Hague. Pero yung mga biktima ng AJK, binibisita na lang ng kanilang mga mahal sa buhay sa simenteryo na po. Kaya mapalad pa kayo. May pagkakataon pa si Digong at mga kasama na akusado tulad ni Bato na kahit hindi pa siya naaresto ay malamang sa mga susunod na araw ay lilitaw na muli si General Torre. So, pwede ninyong bisitahin. Buhay na buhay, humihinga. As compared doon sa mga na-AJK, nasa simenteryo na po sila. Tapos lungkot na lungkot kayo. Pero yung kalungkutan ng mga biktima ng AJK, wala kayong paki. Sama ng ugali ninyo. Di ba po, mga kababayan? Dito sa sarili nating bansa, dapat harapin kung ano man ang inaakusa sa kanya. Not for you to dictate. Wala na kayo sa poder para magdikta. Nasanay kayo na magdikta. Ngayon, hindi na sa inyong kamay ang pagdikta. Napuno na si PBBM, madaling sabi. Napuno na sa kasamaan ng dati mong ang dating Pangulong Digong na amo mo. Araw-araw pinagmumura yung ating Pangulo. Unfortunately, Madam Chair, gusto ko talagang mag-participate araw-araw. Sama tayo dyan sa hearing. Pero hindi ko po kaya humarap sa ilang tao sa pagdinig na ito na hindi marunong rumispeto. May lakas ka pa ng loob magsabi na yung ibang nandun hindi marunong rumispeto. Bakit kayo? Nirespeto ninyo yung buhay ng mga ordinaryong tao? Respect is earned. Kung gusto mong irespeto, dapat marunong ka rin rumispeto ng iba. Nagbuhay hari kayo po. Kala ninyo wala nang